Kabanata 381. Nakikita na parehong pinili ni Harvey at Fane na tumayo sa tabi mo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung hahayaan mo. Xander, umalis ka na, kaya kung magpanggap na parang walang nangyari at hayaan mong makaalis dito nang hindi nasaktan. Kung ikaw, piliin mong huwag, gayunpaman, dadanasan mo ang mga kahihinatnan ng aking galit. Nagsimulang magalit si Anson. Isang bagay para kay Harvey na ipahiya siya sa harap ng lahat kung tutusin. Pantay-pantay sila sa rangkang at sa gayon ay wala silang magagawa, ngunit hindi ito pareho para kay Richard. Anong lakas ng loob ng ulilang ito na tumanggi sa kanyang alok sa kapayapaan? Nagalit si Anson dito. Ay! Sisigat pa lang sana si Richard nang bigla siyang pinutol ni Janice with an expression of concern. Richard, bakit hindi na lang natin to? Tutal hindi naman ako nasaktan. Hinatak niya ang manggas nito sa pagtatangkang makuha ang atensyon nito. Nobela. Palagi niyang iniisip ang pagkakaibigan ni Richard sa Shears at Fane ay nabuo sa isang pagkakataon at swerte, ngunit ngayon, matapos masaksihan ang parehong Harvey at Fane na iginiit na tumayo para sa kanya, sa wakas ay natanto na siya. Minamaliit si Richard sa lahat ng ito. Ito ay walang alinlangan na isang kagulat-gulat na paghahayag para sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng pagkabigla, alam pa rin niya na ang katayuan ni Richard ay mas mababa kaysa kina Jacob at Anson, dahil hindi naman siya nagmula sa isang makapangyarihan o maimpluwensyang pamilya. Kaya lang, kahit na matulungan siya ni na Harvey at Fane ngayon, hindi ito maprotektahan na mapoprotektahan nila siya. Hindi siya naglakas loob na isipin ang kahihinatnan kung tatawiin ni Richard sina Jacob at Anson para lang sa kanya. Hindi niya kayang hayaang magdusa si Richard para sa kanya. Hindi. Nasabi ko na ito dati hindi ako titigil hanggang sa makaganti ako sa ginawa nila sa iyo. Deklara ni Richard, tinabig ang malamig na kamay ni Janice. Ang totoo, alam na alam niya kung gaano kadelikado para sa kanya na tawirin sina Jacob at Anson, ngunit naniniwala siya na ang mga tunay na lalaki ay dapat manindigan para sa mga taong mahal nila. Sinimulan na niyang isipin si Janice bilang isang malapit na miyembro ng pamilya, at sinumang maglakas loob na saktan ang kanyang pamilya ay magbabayad ng halaga. Ito ay hindi mapag-usapan. Ang yabang na bata. Well, Mr. Lowe and I have vowed to protect Xander, and I'm curious to see just how you will match up against the two of us. Natatawang sabi ni Anson. Tuwang-tuwa sina Xander at Brody sa narinig. Nabigo sila ng muntik ng sumuko si Jacob ngunit. Sa kanilang pagtataka, bumuti ang buo nilang sitwasyon nang lumitaw si Anson. Kahit na may dalawa laban sa dalawa, ito pa rin ang teritoryo ng Northern King at sina Anson at Jacko. Kung ang isang away ay sumiklab dito at ang Northern King ay inalertuhan, ito ay walang alinlangan na magpapakita ng hindi maganda. Anson, pumili ka ng kasing laki mo, tulad ko. Kung pipilitin mong tulungan si Jacob Lowe, hahamunin kita sa isang tunggalian. Natatawang humakbang si Harvey para harangan ang wani Anson. Si Fane naman ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang Northern at Southern Kings ay mga kaaway, at kung ang tanging kalaban niya ay si Jacob, aalisin niya ang pagdududa. Si Anson ay tagapagmana ng pamilya Collins at isa sa mga pinakabatang martial artist sa Springfield City. Ang kanyang kapangyarihan ay kapantay ng kapangyarihan ni Harvey. Sa makatuwid, kung ipagpapatuloy ni Fane ang pagtulong kay Richard at hindi sinasadyang gawin niyang kaaway si Anson, ito ay B. Kabanata 382. At saka, hindi kasing tibay ni Harvey ang samahan nila ni Richard, kaya naiintindihan niya na ay magkakaroon ng mga pagdududa. Mabilis na nakilala ni Anson ang pag-aalinlangan ni Fane at ngumiti. Mag-isip ka ng 2 beses, Fane. Ang antas ng aking kapangyarihan ay katumbas ng kay Harvey, at pareho tayong magiging mahusay na kalaban sa labanan, ngunit hindi ito masasabi para sa iyo. Mas makapangyarihan si Mr. Lynch kaysa sa iyo, at hindi ka talaga makakapareha sa kanya. Kung pipilitin mong itayo si Lisa Wolf, kailangan mong pagdusahan ang mga kahihinatnan. Habang sinasabi niya ito, tinitigan ni Anson si Jacob ng isang makahulugang tingin, at agad na naunawaan ni Jacob.
Para sa tama si Mr. Collins. Kung pipiliin mong mag-back out ngayon, Finn, kaya kung umarte na parang wala sa mga ito ang nangyari, ngunit kung pipilitin mong lumaban sa akin, hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Hindi ako mananagot sa anumang mangyari kahit na mapilayan ka sa laban na ito o masugitan ang gwapong mukha mo at mapahiya sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Banta niya sa pagtatangkang takutin si Finn. Kung atras si Finn sa huling minuto at iiwan si Harvey para ipagtanggol ang sarili, mas malaki ang tsansa nilang manalo. Hindi mo kailangang subukang takutin ako, Jacob. Kami sa gangster world ay higit na pinahahalagahan ang katapatan, at dahil kaibigan ko si Richard, hinding-hindi ko siya iiwan ng patay. Nakapagdesisyon si Finn pagkaraan ng ilang sandali. At pinili pa ring tumabi sa tabi ni Richard. Bueno, ito ang iyong hatol ng kamatayan. Isang kislap ng mali siya ang sumilay sa mga mata ni Jacob. Makikita natin. Kahit na ang antas ng aking kapangyarihan ay hindi tugma para sa iyo, iyon ay hindi pareho para kay Mr. Wolf. Madali kanyang talunin gaya ng pagpisil niya ng langgam. Dumura si Finn. Panatag siya matapos ipaalala kay Richard. Ay miyembro ng kaharian ng Supreme Masters. Anong biro? Ilang pulgada na lang ang layo ko mula sa pagkamit ng pick innate state, at kakaunti na lang ang nakilalang tumalo sa akin, kasama sina Harvey at Mr. Collins. Paanong ang ulilang ito ay makakapantay sa akin? Tumawa si Jacob at sinulyapan si Richard ng masama. Hindi niya mapigil ang idagdag, matatalo siya, maliban kung mapatawag niya kahit papaano ang mga field o ang mga kabataan para tulungan siya at gawin itong balanseng labanan. Agad siyang napatawa nang marinig ang sariling salita. Nobela. Pataas. Ang apat na pangunahing pamilya at ang dalawang hari ng Hilaga at Timog ay ang pinakamaimpluwensyang puwersa sa kanyang lungsod, at nakakagulat na makita ang 4 sa 6 na tao sa isang silid. Kung lalabas man ang Phi Elves o ang Youngs, isa itong himala. Hindi ako sigurado kung kaya niyang ipatawag ang Fields, pero andito ang mga Young, walang duda. Isang malamig ngunit malambing na boses ang umalangaw-ngaw. Pumasok sa silid sina Iris at Luisa kasama ang kanilang mga miyembro ng kanilang angkan na sumusunod sa likuran. Iris Young. Nalaglag ang panga ni Jacob. Hindi niya akalain na magpapakita si Iris Young dito, sa mismong EXA. Sandali niyang binanggit ang pangalan niya. Ito ay kamangha-mangha. Hindi lang siya ang nabigla dito. Pati sina Finn at Anson ay nakanganga. Parehong bentahe ang magkabilang panig hanggang sa dumating si Iris. Kahit na wala ni isa sa kanila ang nakakaalam sa balak ni Iris na pumunta rito, isang bagay ang walang duda. Si Iris ay magiging. Si Harvey at Cynthia, gayunpaman, ay mas kalmado kumpara kina Jacob at Finn. Kabanata 383. Alam na alam nilang dalawa ang koneksyon nina Richard at Iris at sa gayon ay alam nilang si Iris ay marahil siya ang para sa novel bean. Ang kapakanan ni Richard. Si Anson naman ay hindi alam ito. Sa halip, binigyan niya ng kaakit-akit na ngiti ang kanyang mukha at isang papalapit na Iris. Anong ginagawa mo dito, Iris? Pumunta ka ba dito para tulungan ako? Sa kabila ng kapansin-pansing ngiti sa kanyang mukha, isang kislap ng pagnanasa ang sumilay sa kanyang mga mata nang ang kanyang tingin ay bumagsak sa mata ni Iris. Mukha. Si Iris ang pinakamaganda sa 4 na beauties, at ang kanyang hitsura ay nabighani at nakaagaw ng puso ng marami. Isa na rito si Anson, sinubukan niyang makuha ang puso ni Iris sa loob ng mahigit 2 taon na ngayon. Ang biglaang pagsulpot ni Iris ay nasa sabik siyang isipin na pumunta ito roon para tulungan siya. Tiyak na hindi siya maaaring magpakita sa ulilang Richard Wolf na iyon. Magwala ka. Nandito ako para tulungan si Richard, hindi ikaw. Putol ni Iris, sinulyapan siya ng malamig na tingin. Si Anson ay isa sa pinakamalaking nanliligaw sa bayan at nakapasok at nakalabas sa mga relasyon ng mas mabilis kaysa sa mabigkas ng isa ang alpabeto. Palagi niyang kinasusuklaman ang mga maliligaw na lalaki tulad nito at natural. Hindi niya binibigyan ng oras si Anson. Ano? Paano ito mangyayari? Pakiramdam ni Anson ay para siyang tinamaan ng kidlat.
Alam niya ang maaliwalas na personalidad ni Iris. Siya ay palaging malamig at malayo, patuloy na tinatanggihan ng mga puso ng marami. Dahil dito, hindi niya maintindihan kung paanong ang isang walang katulad ni Richard Wolff ay nakakuha sa mabuting panig ni Iris, kaya't handa itong lumapit sa lahat para tulungan siya. Sino ito? Pati sina Jacob at Xander ay nabigla dito. Alam nila na ang isang taong nagmula sa ganap na wala ay hindi lamang magiging kaibigan nina Fane Paul at Harvey Shear kundi pati na rin kay Iris Yunang. Ang taong ito ay higit na makapangyarihan kaysa sa naisip nila. Kahit na sina Jacob at Anson ay hindi nakamit ang gayong kahangahangang tagumpay ng pagkakaroon ng mga koneksyon sa tatlo sa pinakamaimpluwensyang puwersa sa lungsod, ngunit nagawa ito ni Richard, at ito ay labis na namangha sa kanila. Ito ay kahanga-hanga, Mr. Wolff. Ako ay lubos na namangha. Agad namang nag-thumbs up si Fane kay Richard. Alam niya na ang apat na pangunahing pamilya ay laging nagbabangayan, ngunit ang katotohanan na si Richard ay maaaring. Ganoon din ang naramdaman ni Mason. Handa siyang magtrabaho para kay Richard bilang pasasalamat, ngunit ngayon, pagkatapos masaksihan ang Exton. Napakabata pa ni Richard kung ipagpapatuloy niya ang pagtatrabaho para kay Richard, walang duda na madadala niya siya sa magagandang lugar. Kinakagat naman ni Janice ang labi dahil sa kaba. Tinitigan niya ang gwapong mukha ni Richard na may masamang tingin. Hindi na ito isang simpleng pagkakataon. Walang paraan na makuha ni Richard ang tiwala ng tatlo. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na si Richard ay hindi na ang walang muwang, walang magulang na anak na naalala niya. Kabanata 384. Ang totoo, labis din siyang nabigla sa katotohanan na 4 sa 6 na pangunahing puwersa ang napunta rito ngayon. Sa kabutihang palad, malinaw na ang Shears at Fane Paul ay nasa panig ni Richard. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ito. Kung ang 4 sa kanila ay laban kay Richard, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong muli silang haharapin, gaano man siya kalakas. Richard, ikaw. Magtatanong pa lang sana si Iris nang masilayan niya ang pisngi ni Richard. Pagkatapos, sinulyapan niyang muli si Janice, na nakatayo sa likuran ni Richard na may coat na nakatikip sa kanyang balikat, at isang scowl ang bumalatay sa kanyang mukha. Mabilis niyang nilunok ang kanyang mga sinabi at ibinaling ang kanyang ulo, na ayaw na salubungin ang tingin ni Richard. Anong problema, Iris? Natarante si Richard dito. Lumapit si Luisa sa kanya at bamulong na may nakakatawang tingin, Mr. Wolff, may marka ng lipstick sa pisngi mo. Iniisip ko kung sino ang nag-iwan nito doon. Ano? Agad na pinunasan ni Richard ang kanyang pisngi at napanganga nang makita ang pulang mantsa sa kanyang kamay. All of a sudden, he recalled that Janice kissed him on the cheek when he rescued her just now and must have left a lipstick mark there. Iris, makinig ka sa akin. Isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan, nagsimulang mag-alala si Richard. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit kakaibang tingin ang ibinigay sa kanya ni Cynthia noong unang pagtitig nito sa kanya. Ito ay dahil siya, masyadong, napansin ang lipstick mark. Kumalat sa puso niya ang kawalan ng pag-asa at panghihinayang habang palihim niyang pinagsabihan si Cynthia dahil sa hindi niya pagturo nito sa kanya. Kasalanan ni Janice ang lahat. Alam niyang iniwan niya ang marka doon, hindi niya ito ipinaalala sa kanya at sa halip ay pinahiya siya sa harap ng napakaraming tao. Wala akong pakialam sa nangyari. Ikaw at ako ay walang nangyayari, kaya wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Sabi ni Iris sa napakalamig na boses na nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng lahat. Hindi ito ang iniisip mo. Mangiyak-ngiyak na sana si Richard, ngunit bago pa siya makatapos, bigla siyang binalingan ni Iris, hindi ako interesadong alamin, kaya't isara mo ang iyong bibig. Pang-uuyam ni Ir, ngunit sa kabila noon, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagkadismaya na kumalat sa buong katawan niya. Ang totoo, nagsimulang tumubo ang binhi ng pagmamahal at paghanga sa kanyang nagyayelong malamig na puso mula nang yakapin siya ni Richard sa sinihan. Nang makita ang marka ng kolorete sa mukha ni Richard, at ang jacket na nakasabit sa balikat ni Janice ay nagdulot ng selos sa kanyang katawan. Nobela.
Ang totoo, alam niya na wala siyang kontrol sa piniling gawin ni Richard dahil hindi naman niya ito nobyo, pero kaya pa rin niya. Bigla na lang niyang napagtanto na nahulog pala siya kay Richard nang hindi niya alam. Ang realisasyong ito ay labis na ikinagulat niya, at hindi niya alam kung paano hahaharapin muli si Richard. Sa makatuwid, siya ay may malamig na katauhan upang subukang itago ang kanyang gulat. Iris, ikaw. Nawala ang kulay sa mukha ni Anson. Siya ang hinahangaan ni Iris at noon pa man ay naisip na niya ito bilang ang tanging babae na gusto niyang mama, ang babaeng hindi kailanman nagbigay ng ibang lalaki kahit isang sulyap lang. Tila sa pamamagitan ng lipstick mark sa mukha ni Richard ay nagpadala ng alarm bell sa kanyang ulo. Kabanata 385. Agad na nalaban ng panibagong patong ng puot ang kanyang tingin kay Richard. Si Harvey naman ay walang pakialam sa bagong tensyon sa kwarto. Binasag niya ang katahimikan sa pamamagitan ng maikling pagsabi, "Jacob, Anson, tayong tatlo na ngayon ang laban sa inyong dalawa. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyon?" Ay, nawala ang kulay sa mukha ni Jacob. Kahit na si Iris ay hindi isang martial artist, ang mga taong dinala niya ay walang alinlangan na pinakamahusay sa pinakamagandang. Kung sila ay mag-aaway, tiyak na matatalo sila ni Anson sa ganitong sitwasyon. Sigurado ka bang gusto mong tulungan ang hamak na ito, Iris? Nag-aabang na tanong ni Anson. Siya ay umaasa na si Iris ay muling simula alang ang kanyang desisyon at piliin siya kaysa kay Richard. Tama iyan. Kaibigan ko si Richard, at sinumang kaaway niya ay kaaway ng mga kabataan. Malamig na sagot ni Iris, her attitude adamant. Nobela. Kahit na medyo naiinggit pa siya sa marka ng kolorete, handa pa rin siyang tumayo sa tabi ni Richard nang walang pag-aalinlangan, dahil sa pagsasaalang-alang sa lahat ng ginawa nito para sa kanya noon. Siya ay napakalinaw tungkol sa pagguhit ng mga hangganan. Mabuti. Humagalpak ng tawa si Anson. Wala na siyang ibang gusto kundi balatan ng buhay si Richard, right? Seeing that he has Iris behind his back, he had no choice but to give up this. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte, ikaw ay punk. I will show you mercy this one time for Iris's sake, but there's no telling ng kung ano ang mangyayari sa susunod na pagkikita natin. Deklare niya, saka tumalikod at mabilis na umatras. Lalong nawala ng lakas si Jacob dito. Richard Wolf, tatandaan ko ang pangalan mo sa natitirang bahagi ng aking buhay, at mas mabuting umasa kung hindi na tayo muling mag-cross ng landas sa hinaharap. Senggal ni Jacob. Hindi niya maaaring tanggapin ang tatlong tao ng mag-isa at sa gayon ay walang pagpipilian kundi sugpuin ang kanyang galit at piliin na sumuko. Huwag po sana itong gawin, Mr. Lowe. Kailangan mo akong tulungan. Hindi mo ako pwedeng iwan dito ng patay, Xander W. Ailb. Alam niya na kung aalis si Jacob, magiging malaya si Richard na gawin ang lahat ng gusto niya sa kanya. Tanggapin mo ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon, hamak. Ngumisi si Jacob at umalis ng walang pangalawang sulyap. Walang magawang pinagmamasdan ni Xander ang silhouette ni Jacob sa kanyang paningin. Hindi bumuti ang pakiramdam ni Brody. Umaasa sila ni Xander na matutulungan sila ni Anson, pero ang api ni Iris. Sa sandaling ito, sila ay umiiyak sa kawalan ng pag-asa at panghihinayang. Kung alam nila kung gaano kalakas si Richard W. Panahon na para bayaran mo ang iyong mga aksyon, Xander Long. Ngumuso si Richard na may malisyosong kislap sa mata. Nakawala si Xander ng nakakaiyak na sigaw at bumagsak sa lupa. Ikalat ang pagmamahal. Kabanata 386. Ang sentro ng enerhiya ay ang ubod ng pagsasanay ng isang martial artist, at ang pagkawala nito ay ang pagkawala ng lahat ng mga onsa sa kanila. Kapangyarihan. At sa pamamagitan nito ay naging isang ordinaryong tao. Ayaw patayin ni Richard si Xander. Ang gusto lang niyang gawin ay alisin ang sentro ng enerhiya ni Xander at gawin siyang walang kapangyarihan, ngunit buhay pa rin. Ito ang pinakamahusay na magagawa niya. Mason, ipadala silang dalawa sa ospital at siguraduhing walang mangyayari sa kanila, utos niya.
Kapwa sina Brody at Xander ay nasugatan niya at nangyari ng agarang paggamot. Kung hindi sila pumunta kaagad sa isang ospital, isang kakilakilabot na mangyayari, at hindi niya kailangan ng pulis sa kanyang landas sa oras na ito. Oo. Sumenya si Mason na sumunod sa kanya ang ilan sa kanyang mga tauhan, saka umalis kasama sina Brody at Xander. Mr. Paul, Mr. Shears, at ikaw din, Iris. Salamat sa lahat para sa iyong tulong. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Hindi nakakalimutan ni Richard na magpasalamat sa kanyang mga kaibigan. Masyado kang mabait, Mr. Wolf. This is the least I can do for you after how you helped my family, nakangiting sagot ni Harvey. Si Cynthia, sa kabilang banda, ay hindi gaanong mapagpakumbaba kaysa sa kanyang kapatid. Isang tusong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha habang sinasabi, Richard, kung gusto mo akong pasalamatan, maaari kang magbigay. Sa akin ang isa pang 2 set ng mga produkto ng Elegante Group na dati mong regalo sa akin. Gumagawa sila ng ganap na kababalaghan. Walang problema, sagot ni Richard, tumango. Makalipas ang ilang segundo, napagtanto niyang medyo madilim ang ekspresyon ni Iris. Ang mga produkto ng skincare na iniregalo niya kay Cynthia ay bahagi ng pag-aari ng Elegante Group at sa gayon, ay kay Iris din. Kahit na ilang set lang ng kanyang produkto ay hindi magiging mas kaunti, at hindi pagsabihan ni Iris si Richard para sa isang bagay na kasing liit nito, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kaunting inis dito. Ginamit ni Richard ang kanyang mga produkto para mantikilya si Cynthia, at syempre, hindi siya masisiyahan si Cynthia ay isang magandang babae, masasabing kasing ganda niya. Richard, lagi kang mabait sa akin. Maraming salamat. Binigyan siya ni Cynthia ng isang nakakaakit na ngiti, tumalikod siya at sinamahan si Iris ng isang matagumpay na tingin sa likuran ni Richard. Nakuha ni Richard ang kanyang puso mula nang iligtas siya nito mula sa hindi sinasadyang overdose ng energy-nurturing pills, at mula noon, nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya. Gayunpaman, alam na alam niyang in love si Richard kay Iris, kaya natural, medyo hindi siya mapalagay nang makita si Erie. Magpakita dito, kaya sumagi sa isip niya ang pagnanakaw kay Richard kay Iris. Gayunpaman, sa pag-iisip, alam niyang hindi niya magagawa iyon. Una sa lahat, ayaw niyang ipagsapalaran ang galit kay Richard at magresulta sa pagkaputol ng kanilang pagkakaibigan. Pangalawa, siya ay isang mapagmataas na babae at hindi niya kayang yumuko ng napakababa para magnakaw ng iba. Sa makatuwid, ang tanging bagay na magagawa niya upang mabawasan ang kanyang galit ay upang pukawin si Iris habang siya ay may pagkakataon. Napakunot-noo si Iris dito. Matalas ang intuition niya at agad na naunawaan ang sinubukang gawin ni Cynthia. Nobela. Noong nakaraan, si Richard ay hindi hihigit sa isang diborsyo na walang nasa ilalim ng kanyang pangalan sa kanyang mga mata, at siya ay A. Gayunpaman, ang pagtatagpo nila sa sinehan ay naunawaan sa kanya na tila hindi siya makakarating sa isang araw nang wala si Thea. Sa kanyang sorpresa, gayunpaman, tila siya ay may maraming mga kakompetensya. Parang close si Richard kay Janice. Kabanata 387. Hindi niya maintindihan kung paano naging tanyag sa mga babae ang isang diborsyo na tulad ni Richard. Kung wala ng iba, Mr. Wolf, kami ni Cynthia ay magdadahilan na lang. Si Harvey ay lubos na nakalimot sa tahimik na tunggalian ni na Cynthia at Iris. Malapit na tayong mag-cruise muli ng landas, Mr. Wolf. Aalis na rin si Fane. Mukhang minamaliit kita, Richard. Hindi lamang ikaw ay may koneksyon sa mga Shears, ngunit ngayon, ikaw ay magiging kaibigan ni Fane Paul, anak ng Southern King. Sinama ni Iris si Richard ng malamig na tingin pagkatapos ni Watch Hing. Umalis sina Harvey, Cynthia, at Fane. Alam niya ang pakikipagkaibigan ni Richard sa mga Shears, at sa gayon ay hindi nagulat sa presensya ni Harvey at Cynthia dito. Gayunpaman, hindi niya alam na kaibigan din ni Richard si Fane Paul, at ito ay labis na ikinagulat niya. Hindi ito ang pinakamahalagang bagay, gayunpaman. Ang mas mahalaga ay kung gaano naging sikat si Richard sa mga babae.
Ito ba ang parehong Richard Wolff na una niyang nakilala? Hindi niya maiwasang mag-isip kung kilala ba niya si Richard sa una. Lugar. Ito ay isang nakakaligalig na kaisipan. Pasensya na, Iris, pero kailangan ko munang pauwiin si Janice. Naiilang si Richard para ikubli kung gaano siya kaspiok sa malamig na tingin ni Iris. After what happened regarding the lipstick mark, alam niyang gagawin ni Iris. Galit na marinig ito, pero hindi naman niya siguro may iwan si Janice dito, di ba? Well, gawin mo lahat ng gusto mo. Wala naman itong kinalaman sa akin eh. Fair na, Luisa. With that, Iris coughed, tumalikod at umalis ng walang pangalawang sulyap. I guess I'll have to explain everything to her once I get home. Umiyak si Richard pagkatapos ay inakay si Janice palabas ng villa. Magkasama silang sumakay sa kanyang motorsiklo at mabilis na umalis. Habang pauwi, walang pag-aalinlangan na nagtanong si Janice, Richard, ang maganda ba pero aloof na babae ang nagpakita sa iyo sa huling minuto na si Miss Iris Young, ang pinakamaganda sa Four Beauties. Paano nga ba kayo nagkakilala sa kanya? Nako, siya ang CEO ng Elegante Group. I saved her life in the past. Maikling paliwanag ni Richard dahil hindi siya makapagsalita ng malakas sa makina ng motorsiklo. Oh, well, siya ba? Siya ba ang girlfriend mo? Tumalon ang puso ni Janice sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng nangyari, ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na may nangyayari sa pagitan ni Richard at Iris. Baka boyfriend at girlfriend sila. Kung nangyari ito sa nakaraan, matutuwa siyang malaman na nakahanap si Richard ng isang napakagandang A. Matapos siyang iligtas ni Richard, hindi niya maiwasang makita siya sa ibang paraan at ngayon ay nagsisimula ng magkaroon ng damdamin para sa kanya. Ang nagpabago sa isip niya tungkol sa kanya ay nang buong tapang niyang ipilit si Jacob Lowe para sa kanya. Kapakanan. Magkaibigan na sila ni Richard mula pa noong kolehiyo, ngunit napakatagal ng panahon para mabuo ang kanilang pagkakaibigan. Hindi ko pa siya girlfriend. Kabanata 388. Umiling si Richard. Sa kabila ng pagsagot sa mga tanong ni Janice, lumipad na sa malayo ang kanyang atensyon. Inisip niya si Iris at iniisip kung paano niya sisimulan na ipaliwanag ang lahat sa kanya. Mabuti yan. Nakahinga ng maluwag si Janice, at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Kahit na itinanggi ni Richard na kasama niya si Iris, makikita niya sa tono nito na interesado siya sa Iris. Masyadong. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. She and Richard has such a strong basis for their relationship, maybe Richard liked her too without knowing himself. Hanggat hindi nagde-date sina Iris at Richard, naninindigan pa rin siya na maging kanya si Richard. Bukod pa rito, 7 taon silang dagdag na oras na magkasama ni Richard, at walang paraan na malalampasan iyon ni Iris. Anong sinabi mo, Janice? Hindi kita marinig ng malinaw, tanong ni Richard. Wala lang. Napakagatlabi si Janice. Hindi niya maiwasang maalala ang payo ng kanyang ina. Tama ang sinabi ng kanyang ina na si Richard ay isang mabuting lalaki at kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong makasama ito bago pa niya mahuli ang mga mata ng ibang babae. Sa pag-iisip nito, inilabas ni Janice ang lahat ng lakas ng loob niya para lapitan ang likod ni Richard at ipinulupot ang magkabilang braso sa baywang nito. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa dibdib. Magkadikit ang kanilang katawan, at agad na naniga si Richard nang maramdaman niya ang dalawang malambot na umbok ng braso na pumipisil sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang itong gagawin ni Janice at iniisip niya kung nakaramdam pa rin ba siya ng kaunting shock sa mga nangyari, o kung ginagawa niya lang ito dahil tretuhin niya itong parang pamilya. Gayunpaman, siya ay may sapat na gulang na tao pagkatapos ng lahat, at ang pakiramdam ng mga kurba ni Janice sa kanyang likod ay naging high-S. Habol ng hininga sa kanyang lalamunan. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga iniisip mula sa paglalakbay sa isang lugar na alam niyang hindi niya dapat gawin. Mayroon. Nagawa niyang pauwiin si Janice, bagamat kinakabahan siya sa buong biyahe. Tuwang-tuwa sina Horace at Lian nang makitang ligtas na nakauwi sa kanilang anak,
At matapos malaman na nailigtas siya ni Richard mula sa panganib, hindi nila maiwasang pasalamatan si Richard sa tulong nito. Pagkatapos ng ilang maikling pag-uusap, umalis si Richard sakay ng kanyang motorsiklo, sabik na umuwi upang maipaliwanag niya sarili kay Iris. Dragon Bay Villa. Alas 10 na ng gabi nang makarating si Richard sa bahay, at pareho na sina Iris at Luisa na nakatago na sa kanilang sarili. Sa kama. Naglakad-lakad si Richard sa harap ng kwarto ni Iris at sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob na kumatok sa kanyang pintuan. Sino ito? Umalangaw-ngaw ang malamyos na boses ni Iris mula sa loob ng silid. Ako ito, Iris. Please open the door, I have something to say to you. Nahihiyang sagot ni Richard. Nobela. Natulog na ako. Please umalis ka na at bukas na tayo mag-usap. Malamig ang boses ni Iris nang mapagtanto niya. Ay si Richard. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Iris, pakibuksan ang pinto. Mayroon lang akong ilang bagay na sasabihin, sagot ni Richard. Isang sagot. Gayunpaman, determinado na si Iris na huwag pansinin siya. Kahit anong katok niya, hindi siya magbubukas. Ang pinto para sa kanya. Creak. Bumukas ang pinto sa kabilang side ng hallway nang lumabas si Luisa ng kwarto, nakasuot ng Kabanata 389. Pinanlakihan siya ng mata ni Luisa. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kailangan mo akong tulungan, Luisa. Tinapunan siya ni Richard ng desperado na tingin. Pumunta ka rito na walang dala, walang maipakita para sa iyong kasalanan, kaya paano kita tutulungan? Bulalas ni Luis. Anong ibig mong sabihin, sincerity? Natigilan si Richard sa pagkalito. Ano sa tingin mo, bakla ka? Pinanliitan siya ng mata ni Luisa, saka sinenyasan itong lumapit sa kanya. Bamulong siya sa tenga niya, ang tanga mo. Kung gusto mong mapawi ang galit ng pinsan ko, dapat bumili ka man lang ng mga bulaklak o regalo para ipakita ang iyong kasalanan. Kung hindi, paano mo siya mapapakinggan sa iyo? Dapat ba niyang gawin iyon sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa lahat ng sinasabi mo? Oh, naintindihan agad ni Richard ang sinasabi niya. Naiintindihan ko na, Luisa. Salamat sa iyo, babalik ako kaagad. With that, tumalikod siya at kumari pa ng takbo. Sa loob ng silid, mas lalong nagalit si Iris nang marinig ang pagtigil ng katok ni Richard. Naaninag pa niya ang tunog ng mga yabag nito na umaatres. Hindi niya akalain na ganoon kadaling sumuko si Richard. Ganito ba siya kainip sa kanya? O sadyang hindi siya mahalaga sa kanya? Nadismaya si Iris dito, kaya't tila hindi siya makatulog sa kabila ng pag-ikot-ikot. Noong nakaraan, pinapasok niya si Richard, bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya at pagtrato sa kanya bilang isang kaibigan lamang, ngunit ang pagtatagpo nila sa sinihan, lalo na ang pagtanggi nito na bitawan siya, ay humila sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit ginawa iyon ni Richard, marahil nagustuhan niya ito at gusto pa niya itong makasama. Pero magkaiba kami ng background ni Richard para magkaibang mundo. Papayag ba si Lolo at ang iba pang pamilya sa relasyon namin? Nobela. On second thought, medyo talented si Richard. Nagawa niyang maging kaibigan pareho sina Harvey Shearer at Fane Poole. Ito ay isang kamanghamanghang gawa na hindi kayang gawin ng lahat. Kung bibigyan ko pa si Richard ng panahon para lumaki, baka isang araw ay magiging napakalakas niya na sa wakas ay papayag si Lolo at ang iba pa sa atin. Sandali lang, ano ang iniisip mo, Iris Young? Hindi man lang inamin ni Richard na gusto mo siya, hindi niya ipinagtapat sa kanya ang kanyang nararamdaman, kaya bakit ang dami mong imaginary scenario sa utak mo? Tsaka parang close siya kay Janice girl na yon. Baka siya ang bago niyang girlfriend. Hindi lang iyon, kundi si pipiliin kanya. Umiling si Iris, sinusubukang alisin sa sarili ang mga iniisip na ito. Matapos malaman ng Diyos kung gaano katagal, ang tunog ng mabilis na katok ang gumising sa kanya nang malapit na siyang maanon. Iris, ako ito. Natulog ka na ba? Umalangaw-ngaw ang boses ni Luisa. Hindi pa, Luisa. Ano ang mali? Ano ang puyat sa iyo sa gabing ito? Nagdududang tanong ni Iris. Well, may pag-uusapan ako sa iyo,
Sagot ni Luisa. Sige. Bigyan mo ako ng segundo. Kabanata 390. Bumangon si Iris at binuksan ang pinto. Creak. Bigla na lang, isang dambuhalang bouquet ng mga rosas ang nagmaterial sa kanyang mukha. Bago pa niya maisip kung ano ang nangyari, pumasok na si Richard sa silid at isinara ang pinto sa likuran niya. Richard, anong ginagawa mo dito? Naging malamig ang ekspresyon ni Iris nang mapagtanto niyang niloko siya ng pukana ni Richard at Luisa. Iris, ang magagandang bulaklak na ito ay para sa kagandahang tulad mo. Sana ay magustuhan mo sila. Inabot ni Richard ang bouquet sa kanya, nakangiti. Sino ang nagmamalasakit sa mga bulaklak? Tinalikuran ni Iris ang ulo, sinusubukang hindi siya pansinin. Alam kong galit ka pa rin sa akin, Iris, pero please listen to me. Walang nangyayari sa pagitan namin ni Janice, at iyon ang totoo. Hinalikan niya ako sa aking pisngi bilang pasasalamatan sa pagligtas ko sa kanya, at ito na nga lang. Sinubukan ni Richard na ipaliwanag ang kanyang sarili. Wala akong pakialam kung ano man ang mangyari sa pagitan mo at sa kanya. Ito ay walang kinalaman sa akin. Sinabi ko na sa iyo ito. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Bulalas ni Iris. Gayunpaman, matagumpay na napawi ng paliwanag ni Richard at ng mga bulaklak na dala niya ang ninggas ng galit. Sa loob niya ng kalahati. Siyempre, kailangan kitang bigyan ng paliwanag. Iris, nahulog ako sa iyo sa sandaling nakita kita. Ang araw, buwan, at mga bituin ay makapagpapatuto sa aking pag-ibig. Magiging kasintahan kita. Sa wakas ay nagpasya si Richard na samantalahin ang pagkakataon at ipinahayag ang kanyang pag-ibig. Ano? Nagulat si Iris dito. Hindi niya akalaing aaminin ni Richard ang kanyang nararamdaman sa kanya ng biglaan, at laking gulat niya dito kaya napatili siya sandali, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nang makitang hindi siya tinanggihan ni Iris, napagtanto kaagad ni Richard na marahil ay may nararamdaman din siya para sa kanya. Bakas sa mukha niya ang kasiyahan habang niyakap niya ang payat na baywang ni Iris at hinayla siya papasok. Ang kanyang yakap. Iris, mahal na mahal kita, at ikaw lang ang nasa isip ko. Alam ko na hindi ko kayang bigyan ka ng kinabukasan sa ngayon, ngunit tunay na mahal kita higit sa anumang bagay sa mundong ito. Pwede mo bang bigyan ako ng karangalan na maging kasintahan? Seryosong tanong niya na mahigpit na nakapulupot ang mga braso kay Iris para hindi nito mahatak ang kamay. Malayo. Ikaw. Mas mabuting bitawan mo na ako. Bakit mo ako niyayakap kahit hindi pa ako pumayag na maging girlfriend mo? Eerie. Hindi kita bibitawan. Kung hindi ka pumayag na maging girlfriend ko, gagawin ko, nagsimulang magwala si Richard sa mahinang paghalik ni Iris. Anong gagawin mo? Tanong ni Iris, ang kabog ng puso niya sa dibdib. Hahalikan kita hanggang sasabihin mong oo. Hindi na napigilan ni Richard ang sarili. Ibinaba niya ang ulo niya at nanlaki ang mga mata ni Iris sa gulat habang pinagmamasdan ang mukha ni Richard na papalapit sa kanya, kasunod ang init ng mukha nito. Ilang saglit pa, nawalan siya ng malay at sinubukang itulak siya palayo, ngunit hinalikan siya ni Richard.